Hi guys! Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So for today's video nga po pala ay tara samahan nyo nga po pala ako dito mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. So sa video na ito malalaman po natin kung ano ang tamang proseso ng pagpo-pollinate ng ating mga tanim na kalabasa. Dahil marami po ang nagtatanong kung paano ko nga po pala napapalaki yung mga bunga ng aking kalabasa. Kaya sa video na ito ay tuturuan ko nga po pala kayo kung paano nga ba ang tamang proseso ng pollination or yung tinatawag nating manual pollination. Mahalaga nga po pala ang pagpo-pollinate ng ating tanim na kalabasa. Bakit po kaya mahalaga ito? Mahalaga nga po pala to sapagkat ito ay isang proseso kung saan ang bunga ng ating tanim na kalabasa ay patuloy na mag-develop at mas lumaki pa ang bunga nito. Katulad po ng nakikita nyo sa video na to. Hi guys! So mapagpalang araw po muli sa ating lahat. So for today's video, tara samahan nyo nga po pala ako dito mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. So sa video na ito malalaman po natin kung anong kalaga ng pagpo-pollinate at bakit po natin dapat i-pollinate yung ating tanim na kalabasa. So nagpo-pollinate po tayo para yung ating tanim na kalabasa ay mag-develop or mag-grow. Mas lumaki pa po at yung bunga ng ating tanim na kalabasa. So sa video na ito, tara samahan niyo po ako mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa. So guys, sisimulan na po natin ang pagpo-pollinate sa ating tanim na kalabasa. So ang pagpo-pollinate po, ang process po ng pagpo-pollinate, ang kailangan lamang po natin gawin ay kumuha lamang po tayo ng rosas. So kapag rosas po, ang tawag po dito ay lalaki na kalabasa. Meaning to say, ito po yung ilalagay po natin ito sa babaeng kalabasa nang sa gayon mag-pollinate yung ating babaeng kalabasa. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung babaeng kalabasa. So ang babaeng kalabasa po ay katulad po nito kapag tinatawag po natin itong babaeng kalabasa kapag may bunga po itong ating tanim na kalabasa. May bunga siya, at the same time may bulaklak po doon sa kanya, sa taas, sa tuktok. So ang gagawin natin para yung tinatawag natin itong manual pollination. I-input lamang po natin itong lalaking kalabasa dito po sa ating babaeng kalabasa. Nang sa gayon, ito ay patuloy na lumaki, mag-develop. Diba? Okay, alright. Ayan. So para yan ay mag-develop, so makalipas ang mga ilang linggo, ilang araw ay makikita natin na lalaki na yung ating kalabasa. Makalipas ang ilang linggo guys, ganito na po ang kakalabasan ng inyong tanim na kalabasa basta magma-manual pollination po kayo. Mahalaga po yon sa pagtatanim ng kalabasa na kung sino man po yung mga nagtatanim ng kalabasa, dapat marunong po kayo mag-manual pollination para ang inyong tanim na kalabasa ay magganto, mag-develop, lumaki pa siya ng todo, di ba? Ganun lamang po tayo mag-manual pollination. So kuha pa po tayo ng another na lalaking kalabasa dito. Kailangan lamang po natin itong gupitin para pasok na pasok pag ilalagay natin doon sa babaeng kalabasa. Okay ba yun? Okay. So lagay na po natin sa babaeng kalabasa. Itong ating lalaking kalabasa. So ito, babaeng kalabasa, lagi lamang po nating tandaan na kapag bunga at may bulaklak sa bandang itaas, babaeng kalabasa po yun. Pero pag bulaklak lamang po ay lalaking kalabasa yun. Pwede rin po natin igulay yung ating lalaking kalabasa. Minsan isinasawag po ito sa pinakbet o kaya naman sa mga gulay na nilagyan ng bagoong. So ganyan lamang, input lamang po natin. So makalipas ang mga ilang linggo ay makikita natin yung resulta ng ating pagpo-pollinate. So yun lamang po ang aking may babahagi guys sa video na ito. I hope na may natutunan po kayo sa video na ito kung paano natin ma-pollinate yung ating mga tanim na kalabasa po sa ating mga bakuran o kaya sa ating mga tahanan. So sa mga nagtatanim ng kalabasa, alam nyo na po kung paano mag-pollinate ng ating tanim na kalabasa nang sa gayon magkaroon tayo ng kalabasa na malalaki at malulusog. So yun lamang ang aking may babahagi sa video na ito. Maraming salamat po. Thank you and God bless us all. Bye-bye.